Ha? Dalawa. 2 years na ba? 2 years na ba ko rito? This coming November pa mag 2 years. 2 years ka na dito. 2 years. November ang 2 years ko pagka-para-parupo. Pero may higit na pong 2 taon. Hindi na tumandaan ko dito eh. Ngayon po ito sa atin po yung pagnilaya yung pagulita sa Mahal na Birheng Ina, Maria nga nagdalamhati. Alam mo, kayo po yung mga ina, no? Palagi kayong nagdalamhati. Ito po ay isang karanasan. Hindi man yung sabihin na hindi ako nagdalamhati. Lalo na patungkol po sa ugnayan ng relasyon ng pamilya. Kasi si Maria po ay, alam natin na siya po ay pinili ng Diyos, na puno siya ng grasya, kaya puno siya ng grasya, puno ng biyaya ng Diyos, at naranasan rin niyang mga paglalakbay na sorrowful, so, pagdalamhati. It's normal yun kasi makita man niya sa kanyang paglakbay, lalo na pag titingnan mo ang kanyang buhay in relation to sa mga kasamahan at lalo na sa kanyang anak. Nga sa pagpagkasakit ni Jesus, hindi bumitiw si Maria. Nandyan palagi. Ibig sabihin, huwag kang bibitiw hanggang sa paanan ng krus. Pag titingnan mo, ay wag kanila tawag ito na 2,000 Hail Mary sila. Ilan bang pinagdaanan ni Maria nga siya po'y sorrowful mother? Ilan? Alam niyo? 7 sorrowful of her life. 7 sorrows of Mary. Mula yung pag-flight niya sa Egypt hanggang ito sa paanan ng krus. Ibig sabihin, mula pa sa kanyang pagding ina, no? Nandun pa sa sinapupunan yung anak niya, yung flight sila sa Egypt, no? Meron na siyang pinagdaanan. Hanggang nakita niya ang kanyang bugtong anak na pinakos sa krus. At pinagsabihan pa siya ng ina na ito ang iyong anak. Hindi na siya natatawag, hindi tinatawag na siyang babae. Hindi nga, mahalaga, no? Itong ngayon po ay pagdalamhati. Kasi kahapon, that is cross. So, kasunod na is sorrowful mother. Di pag titingnan mo yung buhay, no? May talagang mga sorrowful experiences natin. Hanggang ngayon, pag alam mo nga mayroon kang dalamhati, huwag kang bibitin. Ganyan yun. Kapit sa pananalig sa Diyos. Mayroon siyang kasamahan, no? Yung hindi man siya nag-isa. Doon sila hanggang sa paanan ng krus, hindi siya nag-isa. May tawag, Tres Marias. Yung tawag lang Tres Maria, si Maria, na asawa ni Cleopas, at saka si Maria Magdalena. Ang tawag nila Tres Marias. Pero yung Maria na ina ng ating Panginoon, siya po ang magandang halimbawa. Naalala ko yung aking inay, no? Yung aking inay, itong last niya nga pag-experience na sakit sa kanyang buhay, yung doon siya sa hospital. Yung 97 years old na aking mother, doon ako. Pag makita ko yung kanyang suffering, no? Sakit sa loob. Pero malakas siya. Yung mga tusok-tusok niya, na ilang tusok niya na sabi ko, tinatanggal niya eh.
yung mga dito, sinabihan sa ng doktor, bakit daw binibigyan sa mga wiring na wala man daw siyang sakit. Ibig sabihin malakas siya. Sabi niya, tinanggal niya. Pero babalik sa doktor, tanggalin rin niya. Sabi niya, hayaan mo ako. Kaya sinabi ko yung doktor, wag mo. Pero wala na kulong lang. Siya po'y bumitiw na sa kanyang buhay. No? Yan po, makita mo yung the suffering mother. Pero ito si Maria, suffering kanyang anak. Pero diyan siya rin, ramdaman mo yung, hindi kasi, minsan kasi, karamihan sa atin, no? We are also, para bang, kunwari. Minsan na kunwari tayo. Pero sa loob natin, nasasaktan. Ha? Totoo yan. Kanilang mga ina, sa loob nila, nasaktan nga rin yung anak, sinasabihan siya ng anak. Nako, sa loob yan, nasasaktan nila. Ang ganyan po yan. Kasi minsan, natural may anak minsan kung sumagot, akala ko yung elementary ako, hindi ko pumasok. Kasi malayo yung school namin, lalakad. Tapos, ang baon namin is, kuha ka ng gahon sa saging, yun ang lalagyan namin ng baon. Tapos ang aking ulam, aling ulam, paglang ko sa probinsya, tuyo. Tapos, hindi prito yun. Hindi usong prito namin. Oo, yun lang sa ihaw yan. Tapos, ang babango. Oo. Tapos, ilagay lang sa dahon sa pero masarap ang aming pagkain kasi galing sa amin na palayan. Mabango pa. Hindi ko pumasok. Sabi ko, umuwi ako. Umiyak. Grade 5 kasi ito. Malayo eh. Malayo. 5 kilometro. Malayo talaga. Pero ngayon, iba kasi dati, kunti lang school. Oo, sa bayan pang school. Ngayon, sabi ko, bawat barangay may school nga. Oo. Paano ito? Kunti pang mga bata sa amin. Dati yung kapanawan, kunti lang kami. Oo, kasi yung nag-aral ko, ilang piraso lang kami. Oo, kumbahin pa yung grade 1, grade 2, grade 3, kasi kunti lang. Ngayon dami, inuho ko. O pag umuwi ko, daming kabataan. Kunti mag yun. I think sa population ng panahon ko is mga 60 million pa yata. Around 50 or 60 million. 1960s pa yun eh. Mga 70s. Ngayon dami na more than 100 million na. So, sakit. Nga minsan, yun ang ating karanasan. Pero what we detail, katulad ni Maria. Kaya nga pa yung suffering, no? Ibang pisa sa atin, naka-experience suffering. Hindi may nagwala kang suffering. Eh. Ang importante yung huwag bibitiw, manalig, katulad ni Maria, na hanggang doon sa palanang krus, doon siya palagi, ibig sabihin, sinusundan ano ang kalooban ng Diyos. Kasi ang suffering is sometimes the Lord will give you suffering. Kung gaano katatag ang iyong pananalig sa Diyos. Pag bumitiw ka sa misyon mo, ibig sabihin, kulang ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tingnan mo sa Maria, bumitiw ba? Hindi. Yung kanyang sorrowful na binagdaanan, mission niya yun. Kung she completed her mission. Pagkatapos anong binigay ni Maria sa simbahan? Inaakyat siya sa langit, buong katawan at kaluluwa. Ayan po, huwag kayong mga inay, mga babae, pareho tayo may suffering. Pero magbibitiw. Kasi yan po ang
kalooban ng Diyos sa ating buhay. Minsan, pinag-aanan din, ang Diyos magbigay sa ikaw. Ito yun ang suffering mo. Pag bumiti ka, ibig sabihin ka sa Panginoon. Pero huwag kang bumiti, ibig sabihin ng Diyos ay binigay sa iyan, matatag ka. At aral mong kagandahan yon na hindi ka masaktan, pagtanggap. Kasi pag hindi mo tinatanggap yung suffering na yan, ang bigat, ang sakit. Masakit ka pa. Masakit ka. Your physical, no? So, huwag mo, tanggapin mo lang ito nakibihagi ka sa isang suffering ng pinagdaanan ng anak at ng ina. At doon sila nagtagumpay sa kanyang misyon sa buhay na maging pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang importante, manalig, mananampalataya, at mag-debosyon sa mahal na ina upang matulungan tayo kung ano man naranasan sa buhay at ibigay sa atin ng kagandahan upang tayo po'y makapagtuloy sa misyon na ibinigay sa atin ng simbahan. Amen? Amen.